team nila ngayon ay Godzilla. Good morning, guys. This is our view from our hotel, and it's our first full day here in Osaka. So we're going to Haruka's 300, Osaka Castle, and Dotonbori area. So samahan nyo kami ng aking parents and let's explore Osaka in summer. Hi guys, we are now on our way to Haruka's 300. Yan yung building na yan. And going here, sumakay lang kami ng MRT. GR line yung sinakyan namin and katabi lang namin yung station, yung Shin Imami Station going to Tennoji Station. So, ang isa pang station na may Tennoji Station or isa pang line ay ang Midosoji Line. So, check nyo na lang kung anong line ang malapit sa inyong hotel. So guys, yung observation deck na Haruka's 300 ay nasa Abeno Haruka's. And ito yung second largest or rather tallest building dito sa Japan. And dati siya naging number 1. Pero napalitan siya ng building na naitayo sa Tokyo. So guys, yung Haruka's 300 entrance ay nasa 16th floor. And ito yung pinili kong observation deck dahil maganda yung view dito and sigurado ako mag-i-enjoy yung parents ko. Dahil makikita nyo yung kabuuan ng Osaka, makikita nyo rin yung Kobe area and matatanong nyo rin yung Nara area. So may 360 view yung observation na ito. So nabook ko nga pala to sa Agoda and ilalagay ko na lang dito yung description or yung link and you can use my promo code WonderFun para maka-discount kayo na up to 5%. So guys, they also have garden here sa 16th floor and we're going there later. So mukhang may kasabay tayong may field trip, may mga bata. So guys, yung puti, direction yan kung saan yung Art Museum. Yung blue naman for Haruka's 300, yung entrance. And yung red, yung direction ng restaurants. So may restaurants dito. So guys, i-check natin yung view from here. So ayan guys. Hindi masyadong mataas, saka sa side lang na to yung makikita nyo. So yung mga halaman dito, ang ganda ng pagka-green ng dahon nila. Tapos ito, during autumn pala, nagbabago rin yung kulay nila. So may bulaklak dito, Hydrangea yung tawag dito. So it is common dito pag summer or blooming season. So ang dami niyan dito. Yan no guys, ang ganda ng mga dahon ng mga puno. So yun guys. So punta kayo sa Haruka's 300. So pupunta na kami. And ipapakita ko sa inyo yung view at bakit nyo siya dapat puntahan. So guys, nasa loob na kami ng elevator. Then, na kami ng 60th floor. Yun, mabilis din yung elevator dito, parang Taipei 101. So, kaya medyo may marinig kayong pressure sa tenga. So
guys, welcome to Haruka's 300. So 360 view ang makikita nyo dito. So yung building ay 300 meters yung taas, kaya siya tinawag na Haruka's 300. And as you can see, may Godzilla kasi may mga team din dito per month or quarterly. May mga ganun sila dito. Para na din sa Taipei 101. So ito, makikita nyo yung Osaka area. So, yan. Minsan makikita nyo rin dito yung Osaka Castle. Matatanaw nyo. Then sa kabilang side naman, matatanaw nyo naman yung Nara area. So look guys, yun yung mga reels ng train dito. So later mag-walking tour tayo dito. Video yan. We are at Haruka's 300. Observatory din. Team nila ngayon ay Godzilla. So guys, yung nakikita nyo ay Teneji Zoo. So yan yung isa sa mga, we call this one, pwede nyo puntahan with your kids. Yung Teneji Zoo. Dito din dito yung Shinshikai area. Yung pinunta natin kahapon. Kaya malapit na lang to sa sa hotel. One train station away. Yan o. So guys, pupuntahan natin yung toilet dito sa Haruka. So napakaganda ng view nito. Very aesthetic.
So guys, we are now here in Osaka Castle perimeter. And from Haruka's 300, one train away lang naman siya. So sumakay kami ng Tanimachi line sa Tenuji Station. Then, bumaba kami ng Tanimachi for Kome. So, share ko yung screenshot nung mapa. Then from there, nagpunta na kami sa may entrance sa Banbacho stop. So there, merong shuttle dyan na you can ride or pwede nyo naman kasing lakarin. Kaya lang, medyo mainit. So, and per head, you need to pay 300 yen. And kung sure naman kayong lilibutin yung buong area, may one day pass sila na 1,000 yen na pwede nyong i-avail. So yun guys. So guys, kumuha pala kami ng Osaka Amazing Pass na valid for 2 days. So yun yung ginamit namin dun sa Tanimachi line. So kasama kasi dito sa Osaka Amazing Pass ay yung unlimited ride for 2 days ng Osaka Metro. So hindi kasama yung JR lines. Then kasama dito yung mga entrance sa mga attraction, libre din. So some are libre, some are discounted. So, yun. So, ilalagay ko na lang yung link dito ng Osaka Amazing Pass. And you can use my code WonderFun sa Agoda. So, good guys. So, for 2 days, yun yung gagamitin natin. Then, for JR lines, meron naman kaming JR Pass na nabanggit ko no first video. Guys, sama pala na kami dito na shuttle kasi malayo din pala yung lalakaran mas mainit. We are arriving in the station number 4. This is Osaka Castle main tower. This car doesn't go inside, so please take a walk from here, okay? Alright, thank you very much for the ride. And So guys, more walk pa pala papunta doon sa mismong Osaka Castle. So, second time ko na dito. The first time ko dito nag-entrance. Doon kasi ako sa may likod ng Osaka Castle. Nung last punta ko ng November, autumn season yun. So, enjoy talaga maglakad. So, yun guys. More walk, more init. So guys, yung building sa right side nyo, may restaurant yan and cafe. So kung gusto nyo kumain or mag-chill muna dahil mainit, you can go there. So guys, para mapasok nyo yung loob ng Osaka Castle, may entrance fee yan. Do sa Osaka Amazing Pass, libre siya, kasama siya. So wala kayong babayaran pag ginamit niyo yung Osaka Amazing Pass. So pwede naman kayo bumili ng individual ticket. And meron din siya sa Agoda. And it costs around 207 pesos. So guys, yan yung tent kung saan kayo pipila para bumili ng ticket. Pero kung may Osaka Amazing Pass kayo, iba yung entrance nun. So, mas maganda talaga. May Osaka Amazing Pass na kayo. So guys, ito na yung pinaka-top ng Osaka Castle. And meron siyang 360 view ng Osaka Castle perimeter. So, yun guys. So, nasa pinakatuktok to. And each floor, dihagdanan siya. And meron namang elevator, kaya mahaba yung pila. So, ang ginawa namin, nagagdanan lang kami going to top. Pero may elevator naman, and you can go from top to down. And sa museum, bawal ang mag-picture and mag-video. So, dito lang kami nakapag-video. So, ito yung pinakatuktok.
梅田の方だ。梅田タワー。あそこら辺かな。就那个生一撇那个。生撇宫，对啊，应该是。生撇宫。生撇宫それがほら、可能甜曲里面跟哪边不一样，东京的小甜点。没有到这么。So guys, nandito naman kami ngayon sa Japanese Garden and you will have a great view of Osaka Castle. So, magpa-picture kayo dito and yung background nyo yung Osaka Castle. So, maganda siyang pang profile. And puntahan din talaga to ng mga turista. So guys, we are now in Shinsaibashi Street. So, we're going to see the Glikuman. So, yun. And going here from Osaka Castle, sumakay lang kami ng two lines. Chuo Line and tawag dito, Midosoji Line. So, yun. So, ilalagay ko na lang yung mapa dito para may reference kayo. And bibili din kasi kami dito ng Onitsuka type. Mura kasi ang Onitsuka dito sa So guys, after namin makabili ng shoes, dumiretso na kami sa Glikuman. So dito siya sa Dotonbori area and nasa dulo lang siya ng Shinsaibashi Street from Shinsaibashi Station ng Midosoji Line. Yan guys. So ganito talaga dito, very crowded. Yun. Pero nag-enjoy ako dito sa crowd kahit introvert ako. So ayun na yung Glikuman. So sabi nila, na-inspired daw yung picture na to sa isang Filipino sprinter. Yun yung sabi. So, yun yung isang mga kwento. So, pupuntahan natin yung baba para magpa-picture. Ha? Sasakay tayo. Just do a roll when you're traveling with a boyfriend car.
guys, we are going back to our hotel and nasa Nankay Namba Station na rin kami. And from here, one station away lang naman yung Shin Imamiya Station. And surprisingly guys, yung mga puno may pailaw. So usually, binubuksan lang nila to during autumn season and winter. So guys, see you in my next vlog. Salamat sa pagsama.